Environment and Natural Resources Office ng probinsya, dinaanan. inabutan naming abalang-abala ang mga miyembro ng task force. Naghahanda na sila na mag-apply ng search warrant sa korte para pasukin ang property ng bago nilang target. Sa isang aerial survey na ginawa raw kasi noong June 4, ilang tambak na hardwood lumber ang nakita sa isang bakuran. May mga nakatagong undocumented mga lumber dito sa loob ng compound na ito. Matapos maaprubahan ng judge ng search warrant, lumarga na ang mga operatives ng task force papuntang San Mariano. SOP natin, mauna yung military para yung mga civilian, yung mga media, hindi maperwiso kung sakali magkaroon ng problema doon sa location. Pagdating sa lugar, nakaabang na ang may-ari ng bakurang sinasabing may mga illegal na troso. Si Mayor Edgar Go, ang mismong mayor ng San Mariano. Pagdating sa lugar, nakaabang na ang may-ari ng bakurang sinasabing may mga illegal na troso. Si Mayor Edgar Go, ang mismong mayor ng San Mariano. There is probable cause and sufficient and good reason to believe that Edgar Go have in his possession and control considerable volumes of common hardwood lumber without permit license issued by the Department of Natural Resources stuck in his farm. Kasama ni Mayor ang kanyang abogado at pati na rin ang kanyang asawa na miyembro din ng Provincial Board ng Isabela. Sa San Mariano po, mga 800 na po. What? Ay, sobra naman kayo. Opo. I would like to get down. Palalabasin nyo kailangan yan. Pag may nawawala dyan, lagot kayo. Ayun, pumasok na kayo. Kanina nagkaroon ng problem kasi nga kino-contest nung kampo ni Mayor yung validity nung search warrant dahil masyado daw general. Pagpasok ng grupo sa compound, ito agad ang bumulaga sa kanila. Sawmill. But this still requires a permit for wood processing plant permit. May permit ba to, to your knowledge, Senro Berlin? Wala po, ma'am. Wala? Pero walang mapakitang ganito si Mayor. Ang nag-apply dito yung kapatid ko. Apo. No? Kaya nakita nyo naman, nakatambak dyan na troso. Mga planted species, mga Gemellina, yan ang natitira. No? Hindi ko alam kung bakit hindi niya naituloy ito. Ito naman yung mga Hindi masabi ng mga taga-DENR kung kailang huling ginamit ang mga kagamitang ito para mag-process ng anumang hardwood species. Itinanggi ni Mayor Go na ang mga tambak-tambak na kahoy na nakita raw sa area survey ay sa lupain niya. Pero hinanap pa rin ito ng mga taga-task force. Malamang tinapon na nila yung iba. Pero may itago man nila yan, mahanap pa rin ang tropa yan. Kasi hindi na nila nailabas kasi marami na tayong mga security dito. 30 hectares ang lawak ng lupa kaya naghiwalay-hiwalay ang search team upang tahakin ito ng mas mabilis. Suspetsa ng grupo, baka inilibing ang ibang kahoy para itago. Sinuri nila ang mga bagong bungkal na lupa. At matapos ang 8 oras na paghahanap, may ilang pirasong hardwood ang natagpuan. Sa patuloy nila paghahanap, ito, may nakita silang round log na, well, kalahati na lang yata to or 1/4, 1/3 na lang to na nakatago dito sa masukal na bahagi ng property. Ayon sa mayor, ang mga kahoy na ito ay matagal nang pinutol sa loob ng kanyang property at ginamit sa paggawa ng kanyang bahay at bilang hagdanan sa kanyang mga truck sa sugarcane. 2.6. Di tulad ng subjects ng mga naunang search, hindi inaresto si Mayor Go. In the case of the property of the mayor, nagawa ng paraan makitang-kita na merong parang nabaklas, yung mini sawmill, yung mga accessories. Nandun yun
Pero may mga efforts na tinanggal. Nandun yung mga bakod na freshly done, di ba? Pati yung pagkabungkal sa lupa ay nandoon. So, ginawa ng paraan. Plus the fact na may abogado siya. Handang-handa siya. We worked on a mindset na wala kaming masyadong makikita despite the fact na alam naming marami sa loob. Kaunti pa man na nakitang kahoy sa lupa ni Mayor, hindi pa rin niya maitatanggi ang dami ng kahoy na nakita sa kanyang bayan magmula noong May 31. Diyan kaysa magnakaw ang tao, siguro kaya malapit lang sila sa bundok. So, yan ang parang pinaka-livelihood nila na pangsamantala palagi. Binabalanse ko lang. Pag yan ang pinagtuunan ko ng pansin, wala na ako ibang magagawa. Mas marami pang obligasyon na dapat gawin dito sa bayan ng San Mariano. So sa tingin niyo po, hindi dapat i-prioritize ang environment? Hindi ko naman sinasabing hindi prioritize. Meron tayong mga programa dyan. Kaya lang, syempre, nakalusot. Kung makalusot, okay. Kung hindi, pasensya sila. Ang pagkumpiska ng illegal na kahoy ng provincial government ng Isabela nitong nakaraang linggo, dapat daw magsilbing halimbawa sa ibang bahagi ng bansa na may inaalagaan ding kagubatan. Tinatarget pa ng Provincial Task Force na alisin ang illegal logging sa 8 pang munisipyo ng Isabela. Pero hindi ito magiging madali. Ilang henerasyon na rin nabubuhay sa pagtutroso ang maraming pamilya sa Isabela. Balak ng pamahalaan na ibalik rin sa mga residente ang bunga ng mga operasyon laban sa illegal logging. Dadaan sa public bidding ang mga nakumpiskang kahoy at bahagi ng pondo ay gagamitin para sa operation ng task force at pangkabuhayan ng mga bugador o magtotroso. Kausap ko ang Energy Development Corporation at sila ay magpapatayo ng isang 200-hectare mega nursery dito sa area sa Ilagan. So parang kumbaga, i-preserve namin yung mga endangered species, mga wildlings. Tapos in the process, mabibigyan ng trabaho yung mga taong magtatanim o kaya kukuha ng wildlings sa bundok, yung mag-aalaga. Dahil sa mga puno, may tubig na dumadaloy sa ating mga ilog at pananim. Nalilinis ang ating hangin. At may tirahan ng mga mahalagang nilalang. Ang nakakalungkot lang, tinatayang mahigit 150,000 hectares ng kagubatan o isang areang malaki pa sa probinsya ng Cavite ang nakakalbo taon-taon. Kung 100 taon na nakararaan, balot na balot ang mga isla ng Pilipinas na makapal na kagubatan. Ngayon, mababa pa sa 10% nito ang natitira. Kung patuloy ang walang habas na pagputol ng mga puno, sa loob ng 2 dekada, hindi raw malayo maubos ang malaking porsyento ng ating kagubatan. Nauna pa sa atin ang mga punong ito. Nakapanghihinayang isipin na sa isang iglap, maaaring mawala ang mga ito ng tuluyan. Nang dahil sa kasakiman ng ilan, pero tila isang bagong huni ang naririnig ngayon sa Sierra Madre. Isang sigaw para sagipin ang natitira nitong yaman. Ako si Kiko Rusya, born to be wild.